Sol, malakas ka. Alam kong kaya mo ang sarili mo. Pero si Amalia, kapag hindi ko siya inilabas ngayon, mamamatay siya. Ito ang huling mga salitang narinig ni Soledad mula sa kanyang asawa bago ito tuluyang tumalikod. Sa gitna ng makapal na usok at nagbabagang mga poste ng simbahan, tila huminto ang mundo ni Sol. Ang boses ni Benjo, na kanina lang ay buong tamis na nagbibitiw ng sumpa sa harap ng dambana, ay naging malamig pa sa yelo sa kabila ng naglalagablab na paligid. Nararamdaman ni Soledad ang bigat ng isang malaking bahagi ng kisame na bumagsak sa kanyang mga binti. Hindi siya makagalaw. Bawat pilit niyang paghila sa kanyang katawan ay nagdudulot ng hapdi na tila hinihiwa ang kanyang laman. Ngunit ang mas masakit ay ang makitang ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay mas piniling buhatin ang ibang babae patungo sa kaligtasan. Tumingin si Sol sa kanyang suot na gown. 6 na buwan niya itong pinagpuyatan. Bawat hibla ng seda, bawat perlas, at bawat burda ng bulaklak ng sampagita ay ginawa niya ng may pagmamahal. Ang bawat tusok ng karayom sa kanyang mga daliri noon ay itinuturing niyang sakripisyo para sa pinakahihintay niyang araw. Ito ang obra maestra ng kanyang buhay bilang isang sastre, ang simbolo ng kanyang pangarap na makaahon sa hirap at magkaroon ng sariling pamilya. Ngunit ngayon, ang puting-puting tela na sumisimbolo sa kanyang kadalisayan ay nagsisimulang mangitim. Ang dulo ng kanyang belo ay dinadapuan na ng maliliit na dila ng apoy. Napakabilis ng pangyayari. Ang bango ng mga bulaklak sa altar ay napalitan ng nakakasulasok na amoy ng nasusunog na kahoy at chemical. Naisumigaw ni Soledad. Gusto niyang tawaging muli si Benjo. Gusto niyang sabihing, "Benjo, asawa mo ako. Ako ang dapat mong inililigtas." Pero ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng mainit na abo. Walang boses na lumabas, kundi ang isang mahinang hitbi na agad nilamon ng ingay ng gumuguho na gusali. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita niya ang huling sulyap ni Benjo bago ito tuluyang lumabas ng pinto. Bit-bit sa kanyang mga bisig ang isang tila himatay na si Amalia. Ang mukha ni Benjo ay puno ng pag-aalala para sa babaeng iyon. Isang pag-aalalang hindi man lang nito ipinamalas kay Sol sa loob ng ilang minutong sila ay magkasama sa gitna ng panganib. Doon, sa gitna ng nagangalit na impyerno, naramdaman ni Soledad ang unti-unting pagkamatay ng kanyang puso bago pa man madarang ang kanyang balat. Ang init ng apoy na dumidikit sa kanyang braso ay hindi na niya nararamdaman. Mas matindi ang lamig na dulot ng katotohanang siya ay iniwan. Ang kanyang mga daliri na sanay humawak ng pinakamahihis na sinulid ay pilit na kumakapit sa malamig na sahig, pilit na humahanap ng kahit anong pag-asa. Isang malakas na lagutok mula sa itaas ang narinig niya, kasunod ng pagbagsak ng mas marami pang nagbabagang debris. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang huling nakita niya ay ang kanyang bordadong sampagita, na tuluyan ng nilamon ng apoy. Nagliliyab na parang isang sulo sa gitna ng kadiliman. Sa pagitan ng kanyang papatid na hininga at ng nakakabulag na uso, isang tanong ang pabalit-balik na umaalingawangaw sa kanyang isipan. Ano ang halaga ng katapatan ng isang asawa kung sa oras ng panganib ay isa ka lamang opsyong madaling itapon? Nararamdaman na niya ang hapdi sa kanyang balat, ang unti-unting pagkatunaw ng kanyang pangarap kasabay ng kanyang damit pangkasal. Sa huling sandali, bago mawala ang kanyang malay, hindi ang takot sa kamatayan ang namayani sa kanya, kundi ang isang matinding pait na mas masahol pa sa lason. Kung ito na ang katapusan, bakit ang huling imaheng iniwan sa kanya ng mundo ay ang likod ng kanyang asawa habang inililigtas ang iba? Nakalimutan na ni Soledad kung paano huminga ng walang sakit. Ang bawat pagmulat ng kanyang mga mata ay tila isang sumpa. Ang puting kisame ng ospital ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Ang hangin sa loob ng silid ay amoy gamot at kamatayan, isang kabaligtaran ng plano niyang buhay
na puno ng samyo ng tagumpay. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang buong katawan, lalo na ang kanyang kanang bahagi, ay nakabalot sa makapal na gasa. Bawat pintig ng kanyang puso ay may kasamang tila kuryenteng gumuguhit sa kanyang mga ugat. Ngunit mas masakit ang katahimikan sa loob ng kwarto. Walang Benjo na humahawak sa kanyang kamay. Walang mga salitang, "Salamat sa Diyos at buhay ka." Sa halip, ang narinig niya ay ang pagbukas ng pinto at ang tunog ng mga mamahaling sapatos na tumatama sa sahig. Kilala niya ang hakbang na yon. Ang bawat tapak ay puno ng awtoridad at pagmamalaki. "Gising ka na pala, Soledad," wika ni Doña Remedios. Walang bahid ng pag-aalala ang boses ng kanyang biyenan. Sa halip, ito ay puno ng tila isang obligasyong kailangang tapusin. Hindi makapagsalita si Sol. Ang kanyang mga labi ay tuyo at sugatan. Tumingin lamang siya sa matandang babae na nakatayo sa dulo ng kanyang kama, maayos ang suot at tila hindi nanggaling sa isang trahedya. "Huwag ka nang magtangkapang magsalita. Makinig ka sa akin." Pagpapatuloy ng Donya habang nilalapitan siya. Ang mga mata nito ay malamig. Tila sinusukat ang bawat sentimetro ng mga gasang nakabalot sa kanya. Ang nangyari ay isang aksidente. Isang malungkot na aksidente na hindi natin ginusto. Pero kailangang magpatuloy ang buhay, Soledad. Lalo na ang buhay ni Benjo. Isang madiing pait ang humalo sa laway ni Sol. Gusto niyang itanong kung nasaan ang kanyang asawa. Ngunit tila alam na ng Donya ang tumatakbo sa kanyang isip. Ang aking anak ay isang bayani ngayon sa mata ng publiko. Iniligtas niya ang anak ng mga De Vega. Malaking bagay yon para sa kanyang promosyon bilang kukchuring. Hindi natin pwedeng hayaang masira ang imaheng yon dahil sa mga maling hinala o dahil sa iyong kalagayan. Huminto ang matanda at kumuha ng isang dokumento mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa sa tabi ni Sol. "Kailangan mong pirmahan ito kapag kaya mo na." Ito ay isang pahayag na walang kinalaman si Benjo sa bilis ng pagkalat ng apoy at ginawa niya ang lahat para iligtas ka. Ngunit sadyang hindi ka na maabot sa sobrang tindi ng usok. "Sol, isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Kami ang nag-ahon sa iyo, mula sa pagiging isang hamak na sastre. Huwag mong sisirain ang pangalan ng mga ilustre." Ang bawat salita ni Doña Remedios ay tila isang panibagong paso sa balat ni Soledad. Utang na loob? Ang buhay ba niya ay kapalit lamang ng isang apelyido ngayon ay tila isang tanikala sa kanyang leeg? Pilit na ijinalo ni Sol ang kanyang mga daliri sa ilalim ng kumot. Naramdaman niya ang magaspang at matigas na bahagi ng kanyang braso na hindi na kailanman magiging makinis muli. Sa sandaling iyon, ang tanging bagay na malinaw sa kanya ay ang katotohanang ang apoy sa simbahan ay simula pa lamang. Ang tunay na sunog ay narito, sa loob ng silid na ito, kung saan ang kanyang dangal ay unti-unting ginagawang abo ng mga taong tinawag niyang pamilya. Nasaan ang hustisya para sa isang babaeng iniwan sa gitna ng apoy, habang ang kanyang asawa ay kinokoronahan bilang bayani dahil sa pagliligtas sa iba? Sol, sana na malawakan mo ang isip mo. Si Amalia, hindi niya kaya ang nararanasan mo. You're different. Matibay ka, Sol. Hindi ka katulad niya na isang dampi lang ng hirap ay babagsak na. Ito ang mga unang salitang namutawi sa bibig ni Benjo nang sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang asawa sa loob ng madilim na silid ng ospital. Hindi ito ang boses ng isang nagsisising asawa. Ito ang boses ng isang taong gumagawa ng katuwiran para sa sarili niyang kaduwagan. Habang nagsasalita si Benjo, dahan-dahang iminulat ni Soledad ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang asawa, ang lalaking binuo ng kanyang mga pangarap, na nakatayo malapit sa bintana, malayo sa kanyang kama, tila natatakot na madampi ang malinis niyang barong sa mga maduming gasa na bumabalot sa katawan ni Sol. Ang miro ng katotohanan ay tila isang matalas na kutsilyo na humihiwa sa natitirang piraso ng puso ni Sol. Habang binibigkas ni Benjo ang salitang,
matibay. Naramdaman ni Sol ang bawat pintig ng hapdi sa kanyang kanang balikat. Ang balikat na naging panangga sa mga nagbabagang kahoy para lamang hindi tuluyang gumuho ang kisame sa kanilang dalawa ni Benjo noong unang sandali ng sunog. Ang lakas na ipinagmamalaki ni Benjo ay ang mismong dahilan kung bakit siya iniwan sa gitna ng apoy. Sinubukan ni Sol na abutin ang baso ng tubig sa kanyang tabi. Nanginginig ang kanyang kaliwang kamay, ang tanging bahagi ng kanyang katawan na hindi gaanong napinsala. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang baso, tumunog ang pag-alog ng tubig nang tumama ang kanyang mga daliri sa gilid nito. Hindi gumalaw si Benjo para tulungan siya. Nanatili itong nakatayo, nakatingin sa labas, tila mas interesado sa mga sasakyang dumadaan sa kalsada kaysa sa paghihirap ng sariling asawa. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patak ng asido na nanunuot sa sugatang pagkatao ni Sol. "People are calling me a hero, Sol." Pagpapatuloy ni Benjo, may bahid ng pagmamalaki sa kanyang tono na pilit niyang itinatago. "The De Vegas are very influential. Kung hindi ko iniligtas si Amalia, baka pati ang pamilya natin ay madamay sa galit nila. Ginawa ko lang ang tama para sa ating kinabukasan. You should be proud of me, instead of looking at me with those eyes." Napapikit ng mariin si Soledad. Ang mga mata niyang dati ay puno ng pagsamba kay Benjo, ay ngayon ay puno na ng isang malamig na pait. "Hero?" Ang tanong na iyon ay umalingaw-angaw lamang sa loob ng kanyang isipan. Paano nagiging bayani ang isang lalaking humakbang palayo sa kanyang asawang nagliliyab ang suot na damit? Dahan-dahang gumaling si Sol sa kabilang panig ng kama. Doon, sa isang maliit na salamin na nakasabit sa dingding, nakita niya ang isang bahagi ng kanyang muha na hindi natatakpan ng gasa. Maputla, tuyo, at may bakas ng itim na uling na tila hindi na kailanman mabubura. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang kawalan ng buhay sa kanyang sariling mga mata. "Nasaan ang gown ko?" bulong ni Sol. Ang kanyang boses ay tila gas-gas na plaka, mahina at puno ng sakit. Sandaling natigilan si Benjo. Lumingon siya ng bahagya, ngunit agad ding nag-iwas ng tingin. "It's gone, Sol. Sunog na yon. Wala na tayong magagawa sa mga bagay na naging abona. Just like your scars, kailangan nating tanggapin na hindi na mababalik ang dati. But don't worry, I will still provide for you. Hindi kita pababayaan dahil obligasyon kita." Obligasyon. Ang salitang iyon ay tila isang huling hantungan para sa kanilang pag-ibig. Hindi siya asawa, hindi siya katuwang, kundi isang responsibilidad na kailangang tiisin. Naramdaman ni Soledad ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit walang luhang lumabas. Tila, pati ang kanyang mga luha ay natuyo na ng apoy noong araw na yon. Ang bawat salita ni Benjo ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong habang siya ay buhay pa. Sa katahimikan ng silid, tanging ang tunog ng mahinang pag-ikot ng electric fan sa kisame ang naririnig. Ang bawat ikot nito ay tila nagpapaalala kay Sol ng bawat tusok ng karayom na ginawa niya sa kanyang gown. Ang mga oras ng pagod, ang mga pangarap na itinahi niya sa bawat hibla ng tela. Lahat ng iyon ay nauwi sa wala dahil sa isang lalaking ang tanging iniisip ay ang sariling danggal. Nang tumalikod si Benjo para lumabas ng silid dahil may tawag daw mula sa opisina, naiwan si Soledad sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Sa kanyang isipan, tila naririnig pa rin niya ang lagutok ng apoy. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang isang bagong tunog na unt-unting nabubuo sa kanyang kalooban. Ang tunog ng isang pusong tumitigas. Tila bakal na isinasalang sa apoy upang maging isang matalas na sandata. Bago tuluyang sumara ang pinto, pumasok ang isang nurse na may dalang tray ng gamot. Ngunit hindi ang nurse ang nakakuha ng atensyon ni Sol, kundi ang isang maliit na pirasong papel na nalaglag mula sa bulsa ni Benjo nang kinuha nito ang kanyang telepono. Dahan-dahang gumapang ang kaliwang kamay ni Sol, patungo sa sahig nang makaalis ang nurse.
Sa bawat galaw niya, tila binabakbak ang kanyang laman, ngunit hindi siya tumigil. Nang maabot niya ang papel, nakita niya ang isang sulat kamay na pamilyar sa kanya. Meet me at our spot. I can't wait to be in your arms again, my hero. Ang bawat letra sa papel ay tila naglalagablab sa harap ng kanyang mga mata. Si Amalia. Ang babaeng iniligtas ng kanyang asawa ay ang babae ring unting nagnanahaw ng kanyang buhay bago pa man magsimula ang sunog. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin. Kasabay ng mabigat na paghinga ni Soledad sa gitna ng malamig na silid. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong, tinalikuran ang hapdi ng apoy bago ito mismo ang magmitsa ng isang mas malaking sunog. Huwag kang umasta na parang ikaw lang ang nasasaktan dito, Soledad. Isipin mo ang kahihiyang idinudulot mo sa pamilya ilustre sa tuwing tumatangi kang makipagtulungan. Mahiya ka naman sa mga nurse na nakakakita sa kaartehan mo. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng silid. Pumasok ang matanda na may dalang mga papeles. Ang kanyang muka ay seryoso at walang bahid ng awa. Sa likod niya ay isang lalaking naka-Amerikana na may dalang briefcase. Isang abogado na tila isang buitreng naghihintay ng biktima. Sa sandaling iyon, kasalukuyang nililinis ng nurse ang mga sugat ni Soledad. Ang bawat dampi ng bulak na may alkohol sa kanyang hilaw na laman ay nagdudulot ng hapdi na tila muling sinusunog ng buhay ang kanyang balat. Napakagatlabi si Sol, pilit na pinipigilan ang isang malakas na sigaw. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang puti ng kama, habang ang butil-butil na pawis ay gumugulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga gasa. Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi man lang kumurap si Doña Remedios. Mas binigyan pa nito ng pansin ang dumi sa kanyang mamahaling sapatos kaysa sa panghinginig ng katawan ng kanyang minugang. Remedios, masakit pa po. Mahinang bulong ni Soledad, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig dahil sa pait at panghihina. Isang matunog na singhal ang isinagot ng matanda. Masakit? Mas masakit ang ginagawa mo sa amin, Soledad. Alam mo bang dahil sa nangyaring sunog, nangangganib ang mga ari-arian ng pamilya? At heto ka, nagpapakasasa sa atensyon habang ang asawa mo ay halos hindi magkandaugaga sa paglilinis ng kalat mo. Inilapapag ng abogado ang mga dokumento sa ibabaw ng kumot ni Soledad, malapit sa kanyang sugatang braso. Ito ay mga karagdagang insurance documents, Mrs. Ilustre. Kailangan lang namin ang iyong lagda para ma-process ang claims para sa inyong pagpapagamot at para na rin sa danyos ng simbahan. Standard procedure lang ito. Paliwanag ng lalaki sa isang malamig na tono. Tumingin si Soledad sa mga papeles. Kahit nanlalabo ang kanyang paningin, nakita niya ang malalaking halaga na nakasulat doon. Milyon-milyong piso. At ang beneficiary? Hindi siya, kundi ang korporasyon ng mga ilustre. Insurance? Tanong ni Sol. Bakit na yun ito pinapapirmahan? Lumapit si Doña Remedios at hinawakan ang kamay ni Soledad. Hindi upang umaliw, kundi upang ipaalala ang isang utang na hindi kailanman mababayaran. Soledad, nakalimutan mo na ba? Nung mamatay ang tatay mo at mabaon kayo sa utang, sino ang nagbayad ng lahat? Sino ang nagligtas sa iyo mula sa kalsada at ginawa kang asawa ng isang ilustre? Kami, Soledad. Kami ang nagbigay sa iyo ng lahat. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malaking bato na dahan-dahang dumadagan sa dibdib ni Soledad. Utang na loob. Ang konseptong ito na itinuro sa kanya bilang isang magandang katangian ng Pilipino ay ngayon ay ginagamit na sandata upang pasukuin siya. Huwag kang maging kahaman, patuloy ni Remedios. Ang kanyang tinig ay naging isang mapanganib na bulong. Ang perang ito ay para sa pamilya. Obligasyon mo ang tumulong dahil ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng gulo sa kasal.
Kung hindi ka naging pabaya sa pagpili ng materyales ng gown mo, hindi sana kumalat ang apoy ng ganoon kabilis. Naramdaman ni Soledad ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Gaslighting. Alam niyang hindi yon ang katotohanan, ngunit ang paraan ng pagsasalita ng Donya ay tila unti-unting nalalason ang kanyang sariling alaala. Nais niyang sumigaw na hindi siya pabaya, na ang apoy ay hindi nagsimula sa kanyang damit. Ngunit ang bigat ng utang na loob ay tila isang busal na nagpatahimik sa kanya. Dahan-dahang inabot ni Soledad ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay tila mga tuyong sanga na madaling mabale. Habang idinidikit niya ang dulo ng ballpen sa papel, nakita niya ang isang maliit na bahagi ng insurance policy na hindi napansin ng abogado. Isang petsa. Ang insurance ay kinuha 1 linggo bago ang kasal. Tumibok ng mabilis ang puso ni Soledad. Bakit kukuha ng napakalaking life insurance policy ang mga ilustre para sa kanya, bago pa man sila tuluyang mag-isang dibdib? At bakit ang mga claims ay nakatutok sa accidental fire? Pirma na, Soledad. Huwag mo nang pag-isipan ang mga bagay na hindi mo naman naiintindihan. Utos ni Remedios. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kamay ni Sol na parang isang lawin. Sa bawat hagod ng kanyang lagda, naramdaman ni Soledad na tila ibinebenta niya ang kanyang sariling kaluluwa sa mga demonyong nakasuot ng seda. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ay tila tunog ng rehas na nagsasara sa paligid niya. Nang makuha na ng abogado ang mga papeles, isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Remedios. Isang ngiti na walang halong pag-ibig, kundi tagumpay. Diyan ka na muna, magpahinga ka. Darating si Benjo mamaya para tingnan ka kung hindi siya masyadong pagod sa pag-aalaga kay Amalia. Naiwang mag-isa si Soledad sa loob ng silid. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng pagtulo ng dextrose sa kanyang suwero. Bawat patak ay tila 1 segundong nawawala sa kanyang buhay. Tiningnan niya ang kanyang mga daliring may bahid pa ng tinta mula sa ballpen. Sa kanyang isipan, nabubuo ang isang mapait na hinala. Hindi lang siya iniwan sa loob ng apoy dahil sa kaduwagan ni Benjo. Iniwan siya doon dahil mas mahalaga ang kanyang kamatayan kaysa sa kanyang buhay. Isang tanong ang naglalakbay sa kanyang naguguluhang isipan. Ako ba ay asawang minahal o isang investment na nakaplano ng sunugin? Diyan ka na lang muna sa silid sa itaas, Soledad. Masyadong maraming bisita sa ibaba at baka magulat sila sa itsura mo. Ayaw nating mapahiya si Benjo sa kanyang mga kasamahan sa bumbero, hindi ba? Ang mga salitang ito ni Doña Remedios ang sumalubong kay Soledad nang sa wakas ay makauwi siya sa mansyon ng mga ilustre. Hindi siya dinala sa malawak na master's bedroom na inihanda sana para sa kanilang mag-asawa. Sa halip, iginaya siya ng isang katulong patungo sa maliit na silid sa dulo ng mansyon. Isang lumang bodega sa attic na tila kinalimutan na ng panahon. Habang paakyat ng hagdan, naramdaman ni Soledad ang bawat hininga na tila may kasamang bubog. Ang init na nagmumula sa bubong na yero ay nanunuot sa kanyang mga gasa na nagdudulot ng isang uri ng kate at hapdi na hindi niya kayang kamutin. Ang bawat hakbang ng kanyang mga paa sa sahig na kahoy ay lumilika ng isang malungkot na tunog, tila isang daing ng isang bahay na ayaw sa kanyang presensya. Nang bumukas ang pinto ng maliit na silid, ang amoy ng alikabok at amag ang sumalubong sa kanya. Ngunit sa isang sulok, may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Ang lumang makina ni nanay. Ito ang makinang ginamit niya mula pa noong bata siya. Ang makinang tanging nailigtas ni Esther mula sa nasunog na simbahan. Bagamat may mga bakas ng uling at bahagyang nangalawang ang ilang bahagi, nananatili itong nakatayo ng matuwid. Tila isang matapat na sundalo na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Lumapit si Soledad at dahan-dahang hinaplos ang malamig na bakal ng makina. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga daliri ay tila nakahanap ng isang piraso ng kanyang lumang pagkatao. Dito sa madilim na silid na ito, siya ay muling naging ang Soledad na sastre.
Hindi ang Mrs. Ilustre na kinamumuhian ng kanyang biyenan. Mula sa maliit na bintana ng attic, naririnig niya ang masayang tawanan sa harden sa ibaba. Hinawi niya ng bahagya ang kurtina at nakita niya si Benjo. Nakasuot ang kanyang asawa ng malinis na uniforme. Rumesponde sa mga pagbati ng mga panauhin. At sa tabi nito, nakaupo si Amalia sa isang puting silya, may hawak na baso ng juice at nakasuot ng isang damit na kulay pastel na tila isang bulaklak na bagong pitas. Salamat sa pagliligtas sa akin, Benjo. Kung wala ka, baka hindi ko na nakita ang sikat ng araw. Wika ni Amalia. Sapat na malakas para marinig hanggang sa itaas. Ang boses nito ay puno ng malanding tamis, na tila ba ang trahedya sa simbahan ay isang romantikong eksena lamang sa isang pelikula. Nakita ni Soledad kung paano hinawakan ni Benjo ang kamay ni Amalia. Isang haplos na puno ng pag-iingat at pagmamahal. Isang haplos na hindi man lang niya naramdaman mula nung magising siya sa ospital. Ang bawat tawa ni Amalia ay tila isang matulis na karayom na tumutusok sa tenga ni Soledad, na nagpapaalala sa kanya na habang siya ay itinatago sa dilim, ang kanyang posisyon ay unti-unti nang kinukuha ng iba sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Napaupo si Soledad sa tabi ng kanyang makina. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng tilang basang-basa ng luha, mabigat at mahirap ng tahiin. Bakit kailangang siya ang magdusa sa dilim, habang ang mga taong naging dahilan ng kanyang paghihirap ay nagdiriwang? Ang katahimikan sa loob ng attic ay nabasag lamang mang mahinang tunog ng pag-ikot ng gulong ng makina nang subukan niyang paikutin ito. Isang mabagal at gumiit na tunog, tila isang babala. Sa gitna ng kanyang pangungulila, napansin ni Soledad ang isang maliit na drawer sa ilalim ng makina. Dahan-dahan niya itong binuksan at doon niya nakita ang isang piraso ng papel, isang listahan ng mga kagamitan sa simbahan na binili para sa kanilang kasal. Ngunit may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Ang listahan ay hindi galing sa kanilang supplier, kundi isang resibo para sa mga chemical na ginagamit sa paggawa ng paputok. Kumunot ang noo ni Soledad. Bakit may ganitong uri ng resibo sa mga gamit na dinala sa simbahan bago ang kasal? Sino ang nadala nito? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang yabag ng mga paa na papalapit sa kanyang pinto. Mabilis niyang itinago ang papel sa loob ng kanyang gasa. Ang pintuan ay bumukas at pumasok si Nanay Esther, may dalang maliit na tray ng pagkain, isang tuyong tinapay at isang baso ng maligamgam na tubig. Pasensya ka na, Sol. Ito lang ang pinapabigay ng Donya. Sabi niya, baka raw sumakit ang tiyan mo kung kakain ka ng mga pagkaing nasa ibaba. Mahinang sabi ng matandang katulong. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at pakikiramay. Tumingin si Soledad kay Esther. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong ng mga bagay na hindi niya masabi. Nay Esther, totoo bang aksidente ang lahat? Sandaling natigilan ang matanda. Tumingin muna ito sa pintuan upang matiyak na walang makikinig bago lumapit ng husto kay Soledad. Sol, mag-iingat ka sa bahay na ito. Ang mga anino rito ay may mga mata at ang mga pader ay may mga tenga. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Kahit sa sarili mong asawa, ang mga salitang iyon ni Esther ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa likod ni Soledad. Sa bawat segundong lumilipas, ang mansyon ng mga ilustre ay hindi na tila isang tahanan, kundi isang maggarang kulungan na puno ng mga lihim na handang pumatay. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa isipan ni Soledad habang tinitingnan ang dahan-dahang paglubog ng araw mula sa kanyang maliit na bintana. Ano pa ang mga itinatago ng pamilyang ito sa likod ng kanilang mararangyang ngiti at hanggang saan ang kaya nilang gawin upang manatiling malinis ang kanilang pangalan? Hindi ang hapdi ng mga sugat ang dahan-dahang pumapatay kay Soledad, kundi ang nakabibinging katahimikan ng katotohanang pilit ibinabaon sa limot. Sa loob ng madilim at mainit na attic, tila naging bilangguan ni Soledad ang bawat segundong lumilipas. Ang tanging nabibigay ng liwanag
ay ang manipis na sinag ng buwan na tumatago sa maliliit na siwang ng bubong. Pinagmamasdan niya ang kanyang kanang kamay. Ang mga daliring dati ay maliksi sa paghawak ng pinakamahihis na sinulid. Ngayon ay tila mga tuyong sanga na may mga peklat na kulay ube at rosas. Bawat galaw niya ay may kasamang tunog ng pag-atungal ng lumang sahig, tila nakikiramay sa kanyang paghihirap. Narinig ni Soledad ang tatlong magkakasunod na katok sa kanyang pinto. Hindi ito ang malakas at mapagmataas na katok ni Doña Remedios, kundi isang mahina at tila nag-aalin lang ang tunog. Bumukas ang pinto at pumasok si Nanay Esther. Bitbit ang isang lumang planggana na may maligamgam na tubig at malinis na tela. Sol, anak, kailangang palitan ang iyong mga benda, mahinang bulong ng matanda. Lumapit siya at dahan-dahang naupo sa tabi ng kama ni Soledad. Sa bawat dampi ng basang tela sa balat ni Sol, naramdaman niya ang pag-iingat at tunay na pag-aalala ni Esther, isang bagay na ipinagkait sa kanya ng kanyang sariling asawa. Nay Esther, panimula ni Soledad, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Bakit po kayo natatakot? May alam po ba kayo tungkol sa nangyari sa simbahan? Natigilan ang mga kamay ni Esther. Tumingin siya sa pinto bago muling ibinaling ang paningin kay Soledad. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Sol, sa tagal ko nang naninilbihan sa mga ilustre, alam ko kung kailan may itinatagong dumi ang pader ng mansyong ito. Noong araw ng kasal mo. Bago magsimula ang sunog, nakita ko si Amalia sa likod ng simbahan. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Soledad. Si Amalia? Pero ang sabi niya, nasa loob siya ng silid-dasalan at naghihintay. Umiling si Esther. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipiga ang tela. Hindi anak, may kausap siya sa telepono. Galit na galit siya. Narinig ko siyang nagsabing, siguraduhin mong hindi matutuloy ang sumpaan. Pagkatapos nyon, nakita ko siyang pumasok sa silid kung saan naroon ang mga electrical controls. Ilang minuto lang ang lumipas, nagsimula na ang kaguluhan. Ang bawat salita ni Esther ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na damdamin ni Soledad. Ang hinalang dati ay tila usok lamang sa kanyang isipan, ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis. At may isa pa, dugtong ni Esther. Mula sa bulsa ng kanyang apron, inilabas niya ang isang bagay na nakabalot sa isang maduming panyo. Dahan-dahan niya itong inilapag sa palad ni Soledad. Nakita ko ito sa tambak ng mga debris noon palihim akong bumalik sa simbahan para hanapin ang makina mo. Hindi ito nasunog ng husto dahil natabunan ng makapal na semento. Nang buksan ni Soledad ang panyo, ang tumambad sa kanya ay isang kalahating tunaw na cellphone. Ang screen nito ay basag-basag at ang casing ay may bakas ng matinding init. Ngunit ang isang maliit na keychain na nakasabit dito ay malinaw pa ring makikita. Isang maliit na sapatos na pambabae na gawa sa kristal. Kay Amalia ito, bulong ni Soledad. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa malamig at sunog na gadget. Nararamdaman niya ang bigat ng katotohanang hawak niya. Kung ang teleponong ito ay matatagpuan sa tabi ng pinagmula ng apoy, hindi lamang ito isang aksidente. Ito ay isang krimen. Itago mo yan, Sol, babala ni Esther. Huwag mong hahayaang makita ni Benjo o ng Donya. Kapag nalaman nilang hawak mo ang katotohanan, baka hindi ka na makalabas ng buhay sa atik na ito. Nabalik lamang ang diwa ni Soledad nang makarinig sila ng malakas na tunog ng pagsara ng pinto sa ibaba. Kasunod ng boses ni Benjo na tumatawag kay Amalia ng may lambing. Ang bawat tawa ng dalawa sa ibaba ay tila isang sampal sa mukha ni Soledad. Habang siya ay naghihirap sa dilim at pilit na binubuo ang kanyang hininga, ang mga taong sumira sa kanyang buhay ay nagpapakasasa sa kasinungalingang sila ang biktima. Nang makaalis si Esther, nanatiling nakatitig si Soledad sa sunog na telpono. Ang kanyang refleksyon sa basag na screen ay tila isang estranjero, isang babaeng puno ng sugat, ngunit may mga matang magsisimula ng magliyab sa galit.
Hindi na siya ang Soledad na hihingi ng awa. Hindi na siya ang sastreng, tatahi lamang ng pangarap para sa iba. Habang hinahaplos niya ang kanyang mga peklat, isang pangako ang binuo niya sa kanyang puso. Paano mo tatanggapin ang pag-ibig ng isang lalaki kung ang bawat halik niya ay amoy usok ng katotohanang pilit niyang pinapatay? Sa katahimikan ng gabi, isang mahinang tunog ng pag-vibrate ang naramdaman ni Soledad mula sa kanyang palad. Ang sunog na telepono, tila may isang huling mensaheng nais ipabatid. Isang bulong mula sa nakaraan na hindi kayang tupukin ng kahit anong apoy. Ang bawat pagpintig ng sugat ni Soledad ay tila isang malupit na paalala na ang apoy ay hindi pa tapos manunog. Nanunuot ito hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng malalim na gabi, ang katahimikan ng mansyon ng mga ilustre ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Soledad. Hindi siya makatulog. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala sa kanya pabalik sa nagbabagang altar, sa amoy ng nasusunog na seda, at sa likod ni Benjo na palayo sa kanya. Dala ng matinding uhaw at ng hapdi, na hindi na kayang pakalmahin ng gamot, nagpasya si Soledad na lumabas ng atit. Dahan-dahan, tila isang aninong natatakot sa sariling galaw, binuksan niya ang pinto. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay isang pakikipagbuno sa sakit. Ang kanyang balat na nababalot ng gasa ay humihila sa bawat pagkilos. Tila ba ayaw siyang paalisin sa kanyang madilim na lungga. Walang anumang tunog ng sapatos sa sahig. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang tumatapak sa malamig na kahoy, tila nag-iingat na huwag magising ang mga demonyong nananahan sa ibaba. Nang marating niya ang landing ng ikalawang palapag, isang mahinang liwanag mula sa sala ang kumuha ng kanyang atensyon. Hindi ito liwanag ng bumbilya, kundi ang maputlang sinag ng buwan na tumatama sa mga mamahaling muebles at ang kislap ng isang maliit na kandilang nakasindi sa gitna ng mesa. At doon, sa gitna ng dapit hapon ng mansyon, nakita niya ang isang eksenang mas masakit pa sa hinala ng kamatayan. Nakaupo si Benjo sa mahabang sofa at sa kanyang tabi ay si Amalia. Ang babaeng dapat sana ay nagpapagaling sa sarili nitong tahanan ay narito, nakasuot ng manipis na pantulog na sutla na tila ba sa kanya ang bahay na ito? Nakasandal ang ulo ni Amalia sa balikat ni Benjo, habang ang mga kamay ng kanyang asawa, ang mga kamay na sumumpa ng katapatan kay Sol, ay maingat na humahaplos sa buhok ni Amalia. "I'm so scared, Benjo," bulong ni Amalia. Ang boses ay puno ng pait na tila isang lason na binalutan ng asukal. "Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang apoy. I feel so guilty na nailigtas mo ako habang si Soledad ay..." "Hush, Amalia," malambing na sagot ni Benjo. Iniharap niya ang mukha ng babae sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagsamba na hindi kailanman nakita ni Soledad. "Huwag mong sisihin ang sarili mo. It was an act of God. Iniligtas kita dahil kailangan kita." Si Soledad, matigas ang loob niyon. She can survive anything. Pero ikaw, Amalia, ikaw ang buhay ko. Parang gumuho ang huling pader ng katatagan sa loob ni Soledad. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila nawala, pinalitan ng isang nakakasulasok na bigat na nagpahirap sa kanyang paghinga. Napahawak siya sa sandalan ng hagdanan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy upang pigilan ang sarili sa pagbagsak. Nakita niya kung paano dahan-dahang inilapit ni Benjo ang kanyang mukha kay Amalia. Isang banayad na halik ang idinampi nito sa noo ng babae, bago ito bumaba sa mga labi nito. Isang halik na puno ng pagnanasa at pangako. Isang halik na nagpapatunay na ang kanilang pag-iibigan ay hindi nagsimula sa trahedya, kundi matagal na itong nagliliyab sa likod ng kanyang likuran. "Magtiis lang tayo, sweetheart," mahinang sabi ni Benjo sa pagitan ng kanilang paglalapit. "Kailangan lang nating hintayin na matapos ang investigasyon at makuha ang insurance. Pagkatapos nyon, wala nang makakahadlang sa atin. Soledad will have her own life, and we will have ours." "But she's your wife, Benjo,"
Muling hirit ni Amalia, bagamat ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa leeg ng lalaki. In name only, matigas na sagot ni Benjo. Ang puso ko ay matagal lang sa'yo. Ang kasal na iyon ay isang pagkakamali na itatamana natin ngayon. Nanigas ang buong katawan ni Soledad. Ang hapbi sa kanyang balat ay naging manhid, pinalitan ng isang malamig na pot na unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang bawat salita ni Benjo ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang nakaraan. Ngunit kasabay nito, ito rin ang nagmitya ng isang bagong apoy sa kanyang kalooban. Hindi ito ang apoy na tumutupok. Ito ang apoy na nagpapatigas sa bakal. Dahan-dahang umatras si Soledad, bumalik sa dilim ng hagdanan. Hindi niya nakuha ang tubig na kanyang kailangan, ngunit nakuha niya ang isang katotohanang mas mahalaga sa kanyang kaligtasan. Habang paakyat siya sa attic, ang bawat hakbang ay hindi na puno ng sakit, kundi ng isang layunin. Pagpasok niya sa kanyang silid, tiningnan niya ang sunog na telepunong ibinigay ni Esther. Hinaplos niya ang basag na screen nito. Ang kanyang asawa at ang kanyang kaibigan ay naghihintay sa kanyang paglaho. Naghihintay sa kanyang pananahimik. Ngunit hindi nila alam, ang sastreng binaliwala nila ay nagsisimula ng humabi ng isang bagong disenyo. Isang disenyo kung saan ang bawat hibla ay gawa sa kanilang mga kasalanan at ang bawat tusok ng karayom ay isang hakbang patungo sa kanilang pagbagsak. Hindi pa tapos ang kasal natin, Benjo. Bulong ni Soledad sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Dahil sa pagkakataong ito, ako ang sisiguro na walang makakalabas ng buhay sa apoy ng katotohanan. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang makita ang isang maliit na kislap mula sa ilalim ng kanyang kama. Isang bagay na hindi niya napansin kanina. Isang maliit na susi na may nakaukit na letrang E. Huwag mong dungisan ng dugo ang tilang yan, Soledad. Mahalang seda na yan. Mas mahal pa sa buhay mo. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malamig na hampas ng hangin habang inilalapag niya ang isang bundle ng mamahaling satin sa tabi ng makina ni Soledad. Hindi ito isang kahilingan, kundi isang utos. Sa kabila ng katotohanang ang mga daliri ni Soledad ay nanginginig pa sa panghihina at ang kanyang mga sugat ay hindi pa lubos na naghihilom. Ang biyena niya ay walang anomang bakas ng habag. Sa kasalukuyan, inilipat ang makina ni Soledad mula sa madilim na attic patungo sa isang sulok ng malawak na veranda. Hindi ito ginawa para sa kanyang kaginhawaan, kundi upang ipakita sa mga darating na bisita na ang mga ilustre ay mabubuting tao na pinagkakaabalahan ang kanilang sugatang menugang. Darating ang mga asawa ng mga konsehal at ang pamilya de Vega ngayong hapon. Patuloy ni Remedios habang kinukumpuni ang kanyang sariling alahas. Gusto kong makita nila na kahit ganyan ang itsura mo, kapakipakinabang ka pa rin. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para ayusin ang mga burda ng kanilang mga gown. Huwag kang titingin sa kanila at huwag kang magsasalita maliban kung tatanungin ka. Intiendes? Tumango lamang si Soledad. Ang kanyang paningin ay nakapako sa makintab na tela. Ang bawat pagpisil niya sa kanyang mga daliri ay nagdudulot ng isang uri ng kirot na tila may mga buhay na uod na kumakagat sa ilalim ng kanyang balat. Ngunit sa likod ng kanyang pananahimik, ang kanyang isipan ay kasing talas na ng mga karayom na nakatusok sa kanyang pincushion. Nang magsidatingan ng mga panauhin, nagsimula ang ingay ng mga mararangyang tawa at ang kalansing ng mga tasa ng tsa. Si Soledad ay nanatiling nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paghabi ng mga masiselang bulaklak sa tela, habang ang kanyang mga tenga ay tila mga radar na sumasagap sa bawat bulong ng mga babaeng nasa paligid. Sayang talagang nangyari sa kasal, di ba? Narinig ni Soledad ang boses ng isang ginang, si Mrs. Mercado. But Benjo is such a gentleman. Imagine, kahit ganito ang nangyari kay Soledad, hindi niya ito iniwan. Napakasuwerte ng batang ito sa mga ilustre. Suwerte nga ba? Tugon naman ng isa pa sa isang mahinang tono na puno ng mali siya. I heard from my husband na mabilis daw ang pag-usad ng insurance claim.
Halos 10 milyong piso ra ang makukuha ng mga ilustre dahil sa sunog na iyon. It's almost like they hit the jackpot. Napatigil ang kamay ni Soledad sa pag-ikot ng gulong ng makina. Ang tunog ng pagtusok ng karayom sa tela ay panandaliang huminto, pinalitan ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. 10 milyon. Ang halagang iyon ay sapat na upang isalba ang bumabagsak na negosyo ng mga ilustre. Isang katotohanang hindi kailanman binanggit ni Benjo sa kanya. At si Amalia, singit ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. Poor girl, she's still traumatized. Buti na lang at laging naroon si Benjo para damayan siya. They share a very deep connection, you know. Ang bawat tawa at bawat salita ng mga babaeng ito ay tila mga linta na sumisipsip sa natitirang pasensya ni Soledad. Habang tinitahi niya ang mga rosa sa damit na isusuot ni Amalia para sa susunod na party, naramdaman ni Sol ang isang matinding pait. Siya ang nagtatrabaho. Siya ang nasaktan. Siya ang may mga peklat. Ngunit sila ang umani ng lahat ng benepisyo. Sa gitna ng kanyang paggawa, isang pamilyar na bango ang humahalimuyak. Ang amoy ng pabango ni Amalia. Naramdaman ni Soledad ang presensya ng babae sa kanyang likuran. Galingan mo ang pagtahi, Sol, bulong ni Amalia. Sapat na mahina para hindi marinig ng iba. Gusto ko ang disenyo na yan. It reminds me of the fire, so red and vibrant. At least, may silbi ka pa rin kahit namukha ka ng basahan. Hindi kumibo si Soledad. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang gunting. Ang malamig na bakal nito ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng lakas. Sa kanyang isipan, hindi na tela ang kanyang pinuputol, kundi ang mga kasinungalingang bumabalot sa bahay na ito. Nang matapos ang hapon at umalis ang mga bisita, naiwan si Soledad na mag-isa sa veranda. Ang kanyang mga kamay ay may mga bagong sugat mula sa mga tusok ng karayom, ngunit hindi na niya nararamdaman ang sakit. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na susi na nahanap niya sa ilalim ng kanyang kama. Ang susing may letrang E. Tumingin siya sa malaking pinto ng library ni Doña Remedios. Alam niyang nandoon ang mga kasagutan. Alam niyang nandoon ang mga dokumentong magpapatunay na ang kanyang buhay ay ginawang biktima para sa pera at para sa isang bawal na pag-ibig. Isang tanong ang naglalakbay sa kanyang diwa habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagpula ng kalangitan. Ano ang mas matalas? Ang karayom na bumubuo ng magagandang damit? O ang katotohanang handang pumatay upang makalaya? Habang inililigpit niya ang kanyang mga gamit, isang maliit na piraso ng pulang sinulid ang sumabit sa kanyang sugatang balat. Tila ito, isang patak ng dugo na hindi matuyo-tuyo. Isang paalala na ang bawat tahi niya ay may kasamang paniningil. Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang apoy na tumupok sa aking balat, kundi ang malamig na pagpaplano ng taong pinangakuan ko ng aking habambuhay. Sa gitna ng malalim na gabi, ang bawat tibok ng puso ni Soledad ay tila isang babala na umaalingaw-ngaw sa tahimik na koridor ng mansyon. Hawak ang maliit na susing may letrang E. Bawat hakbang niya patungo sa library ay isang pakikipagsapalaran sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang kanyang mga paa na walang suot na tsinelas upang hindi lumikha ng ingay sa makintab na sahig ay tila nagyayelo sa lamig ng gabi. Narating niya ang mabigat na pinto ng library. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi. Narinig niya ang mahinang pag-ikot ng mekanismo sa loob ng trangka, isang tunog ng paglaya na nagpabilis sa kanyang paghinga. Pagpasok niya, ang amoy ng lumang papel at mamahaling alak ang sumalubong sa kanya. Ito ang teritoryo ni Doña Remedios. Ang lugar kung saan hinahabi ang mga plano na nagpapanatili sa kapangyarihan ng mga ilustre. Gamit ang maliit na flashlight na hiningi niya kay Nanay Esther, hinalugog ni Soledad ang mga drawer ng lamesang gawa sa mahogany. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ang mga folder. Sa bawat pahinang nililipat niya, naramdaman niya ang hapdi ng kanyang mga sugat, tila nagre-rebelde sa kanyang kapangahasan. Doon, sa ilalim ng mga dokumento ng buwis,
Nahanap niya ang isang itim na logbook. Security System Logs, San Sebastian Cathedral. Nanlamig ang buong pagkatao ni Soledad. Binuksan niya ang huling pahina, ang petsa ng kanyang kasal. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap sa gitna ng mga teknikal na detalye. At doon, nakita niya ang isang entry na nagpapatigil sa kanyang mundo. 10:15 ng umaga. Fire Suppression System, Disabled. Status, Manual Override. Ang oras na yon ay 15 minuto bago siya maglakad sa altar. At ang pinakamatindi, ang code na ginamit sa pag-disable ay nakasulat sa gilid. User 0721 0721, bulong ni Soledad. Ang kanyang boses ay tila isang hikbi na pilit na kinalimutan. Iyon ang kaarawan ni Benjo. Hulyo 21. Hindi lang basta hinayaan ni Benjo na mangyari ang sunog. Pinatay niya ang tanging bagay na magliligtas sana kay Soledad upang masiguro na ang apoy ay magiging sapat na malakas para makuha ang insurance at marahil para tuluyan na siyang mawala sa mundong ito. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob sa labas. Mabilis na isinara ni Soledad ang logbook at nagtago sa ilalim ng malawak na lamesa. Pinipigilan ang bawat hininga kahit na tila sasabog na ang kanyang dibdib. Bumukas ang pinto. Nakita niya ang isang pares ng sapatos na gawa sa balat ng baka, ang sapatos ni Benjo. Kasunod nito ay ang marahan at tila nagmamadaling hakbang ni Amalia. Bakit kailangan dito pa tayo mag-usap, Benjo? Reklamo ni Amalia. Ang boses ay puno ng kaba. Baka may makakita sa atin. Natutulog na ang lahat, sweetheart, at si Soledad tiyak na nakakulong na sa kanyang attic, sagot ni Benjo. Narinig ni Soledad ang tunog ng pagbuhos ng alak sa baso. Kailangan nating mag-ingat. May mga nagtatanong na sa bumbero kung bakit hindi gumana ang sprinklers. Sinasabi ko na lang na lumana ang sistema ng simbahan. Pero ang logbook, Benjo, sigurado ka bang wala nang makakakita nyon? Nasa lamesa ni Mama. Bukas na bukas, susunugin ko na yon kasama ng lahat ng ebidensya. Relax, Amalia. Isang pirma na lang sa insurance at magiging atin na ang lahat ng gusto natin. We just need to wait a little longer. Konting tiis na lang sa drama ni Soledad. Narinig ni Soledad ang mahinang tunog ng kanilang paglalapit. Ang tunog ng mga halik na tila lason na nanunuot sa kanyang pandinig. Sa ilalim ng lamesa, sa gitna ng dilim, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Ang huling piraso ng kanyang pag-ibig ay tuluyan ng naging abo, pinalitan ng isang malamig at matigas na hangaring maningil. Hindi lamang siya ang sastreng biktima. Ngayon, siya na ang saksi sa kanilang krimen. Nang makaalis ang dalawa at muling bumalik ang katahimikan, dahan-dahang lumabas si Soledad mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi niya kinuha ang logbook. Alam niyang mas mapanganib kung mawawala ito. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at kinuhanan ng larawan ang bawat pahina, ang bawat ebidensya ng kanilang kataksilan. Habang paakit siya sa attic, ang bawat hakbang ni Soledad ay may kasamang panunumpa. Ang bawat hapdi ng kanyang peklat ay nagpapaalala sa kanya na ang apoy na sinimulan nila ay hindi pa tapos. Sa pagkakataong ito, siya ang magpapaningas ng isang sunog na walang sinumang ilustre ang makakaligtas. Pagpasok niya sa kanyang silid, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa tabi ng kanyang makina. Halos mapatili si Soledad, ngunit mabilis na tinakpan ng anino ang kanyang bibig. Huwag kang matakot, Sol. Ako ito, bulong ni Nanay Esther. Ngunit ang mukha ng matanda ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kailangan mo nang umalis dito, anak. Narinig ko ang donya. Hindi ka na nila hahayaang makatapak sa labas ng mansyong ito simula bukas. Isang pirma na lang, Benjo. Isang pirma na lang at mababayaran na natin ang lahat ng utang ng pamilya. Pagkatapos niyon, hindi na natin kailangan ang pabigat na yan sa buhay natin. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalas na labaha na humihiwa sa malamig na hangin ng pasilyo.
Nakatayo si Soledad sa likod ng makapal na kurtina ng veranda. Pilit na pinatitigil ang kanyang panginginig. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang panibagong paso sa kanyang kaluluwa. Mas masakit pa kaysa sa apoy na tumupok sa kanyang balat. Nararamdaman ni Soledad ang hapdi ng kanyang mga peklat sa ilalim ng suot na manipis na koton. Habang ang mag-ina ay nag-uusap tungkol sa kanyang halaga bilang isang piraso ng ari-arian, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na gunting na laging bitbit niya sa bulsa. Ito ang tanging sandata na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang sastre, isang taong marunong bumuo, ngunit marunong din gumupit ng mga bagay na wala ng silbi. Pero ma, paano si Soledad? Narinig niyang tanong ni Benjo. Walang bahid ng pagmamahal sa boses nito, kundi isang uri ng pag-aalinlangan na nagmumula sa takot na mahuli. Marami nang nagtatanong sa labas. Kapag bigla siyang nawala o kapag dinala natin siya sa probinsya, baka magsuspetsa ang mga tao. Huwag kang hangal, Benjo, tugon ni Remedios. Ang boses ay puno ng pot. Sino ang maniniwala sa isang sastreng sira na ang itsura at tila nawawala na sa sariling isip dahil sa trauma? Sasabihin nating, kailangan niya ng espesyal na atensyon sa isang pasilidad. Sa oras na mapirmahan niya ang huling dokumento ng insurance, ang buhay niya ay hindi na mahalaga sa atin. We are the illustres. Ang salita natin ang batas. Naramdaman ni Soledad ang pagguho ng huling piraso ng kanyang pagkatao. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na nilalamon ng apoy, nagiging abo sa bawat bugso ng katotohanan. Hindi lang siya iniwan sa loob ng simbahan. Pinaplano na rin nilang burahin siya sa mundong ito sa oras na makuha nila ang kanilang kailangan. Isang matinding pait ang lumamon sa kanyang lalamunan. Ang bawat alaala ng kanilang pag-iibigan, ang bawat pangako ni Benjo sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay naging mga lason na ngayon ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang utang na loob na ipinamumuka sa kanya ay hindi pala isang antin, kundi isang tanikala na dahan-dahang hinihigpitan hanggang sa siya ay mawala ng hininga. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng pag-uro ng silya at anyabag ng mga sapatos na papaalis sa silid. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ni Soledad ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang tunog na tila isang tambol na naghahanda para sa isang pakikipagdigma. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig at matigas na paninindigan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na may mga peklat, ang mga kamay na dumanas ng matinding hirap. Hindi niyo ako itatapon na parang basahan, bulong ni Soledad sa dilim. Ang kanyang tinig ay tila isang sumpa na nanunuot sa bawat sulok ng mansyon. Dahil ang sastreng sinunog niyo ay natuto na kung paano gumawa ng sarili niyang disenyo ng kamatayan. Bago siya bumalik sa attic, napansin niya ang isang nakabukas na bintana sa opisina ni Doña Remedios. Sa ilalim ng malamig na sinag ng buwan, nakita niya ang isang familiar na folder na nakapatong sa ibabaw ng vault. Ang folder na naglalaman ng kanyang buong kinabukasan, ang insurance claim. Isang mapanganib na plano ang nabuo sa isipan ni Soledad. Kung gusto nila ng kanyang pirma, ibibigay niya ito. Ngunit sisiguraduhin niyang ang bawat kurit ng kanyang tinta ay magiging simula ng kanilang pagbagsak. Ngunit nang akmang lalapit siya sa bintana, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Nanigas ang buong katawan ni Soledad, ang kanyang hininga ay naputol sa gitna ng takot at gulat. Sol, anong ginagawa mo rito sa labas? Ang boses ni Benjo ay tila isang malamig na baka na dumampi sa kanyang batok. Ang kanyang asawa ay nakatayo sa dilim. Ang mga mata ay nanunuri at puno ng suspetsa. Ang bawat segundo ng pagtitig ni Benjo ay tila isang hatol ng kamatayan na nakabitin sa leeg ni Soledad. Ang kamay ng kanyang asawa sa kanyang balikat ay hindi nagbibigay ng init, kundi isang nanunuot na lamig na tila yelo sa gitna ng madilim na pasilyo. Sol,
Anong ginagawa mo rito sa labas? Muling tanong ni Benjo. Ang kanyang boses ay mas mababa at puno ng babala. Bakit wala ka sa attic? Hindi ba't sinabi ni Mama na kailangan mo ng sapat na pahinga? Huminga ng malalim si Soledad, pilit na pinatitigas ang kanyang nangangatog na tuhod. Alam niyang isang maling galaw o isang maling sagot ay sapat na upang tuluyan siyang ikulong bago pa man siya makagawa ng hakbang. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mukha ay pilit na ibinalot sa isang maskara ng pagkalito at takot. Isang itsura ng isang taong unti-unti nang nawawala sa sarili. Benjo, ang init sa itaas. Bulong ni Soledad. Ang kanyang mga mata ay pinalaki niya at pinalungkot. Tila isang batang nawawala. Naririnig ko ang tunog ng apoy, Benjo. Ang akala ko ay nasusunog muli ang paligid. Naghahanap lang ako ng tubig. Masakit ang mga sugat ko. Nakita ni Soledad ang pagbabago sa mukha ni Benjo. Ang suspetsa ay napalitan ng isang mapang-uyam na awa. Ang paboritong emosyon ng kanyang asawa, tuwing pakiramdam nito ay mas nakatataas siya. Inalis ni Benjo ang kanyang kamay at bumuntong hininga ng malalim. Tila ba ang pag-aalaga sa kanyang asawa ay ang pinakamabigat na krus na kanyang pinapasan. Hay naku, Sol. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo na talaga kaya ang sarili mo. Wika ni Benjo habang inaalalayan siya pabalik patungo sa hagdanan. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas, may kakausapin si Mama ng mga doktor. Dadalhin ka namin sa isang lugar kung saan hindi ka na matatakot sa apoy. Doon, magiging payapa ka na. Payapa. Ang salitang iyon ay tila isang lason na dahan-dahang pinalalasap sa kanya. Alam ni Soledad na ang kapayapa ang tinutukoy ni Benjo ay ang katahimikan ng isang selda sa isang mental asylum kung saan ang kanyang mga boses ay hindi na kailanman maririnig ng labas ng mundo. Na maibalik siya sa attic at masigurong nakakunci ang pinto mula sa labas. Doon lamang nagpakawala ng hininga si Soledad. Ngunit wala ng oras para sa luha. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at inilagay doon ang sunog na cellphone ni Amalia, ang mga kopya ng insurance, at ang kaunting perang na itabi niya mula sa kanyang mga racket sa pananahin noon. Sa tulong ni Nanay Esther na may hawak ng duplicate na susi, dahan-dahang nakalabas si Soledad sa mansyon sa pamamagitan ng pintuan sa kusina. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila isang pagtakas mula sa isang libingan. Nang marating niya ang kalsada at makasakay sa isang huling biyahe ng jeep patungong Divisoria, doon lamang niya naramdaman ang tunay na simoy ng kalayaan. Isang kalayaang may amoy ng usok ng kalsada at pag-asa. Ang Divisoria sa hating gabi ay puno ng mga tumpok ng mga tela at mga kargador na abala sa pagbaba ng mga paninda. Sa gitna ng kaguluhan, narating ni Soledad ang isang maliit at lumang patahian sa isang eskinita. Ito ang tahanan ng mga sinulid, ang lugar kung saan nakatago ang isang taong kailangan niya. Bumukas ang pinto at lumitaw ang isang lalaking may salamin. Ang kanyang buhok ay may mga bakas ng puti at ang kanyang mukha ay puno ng karanasan. Si Lito. Isang dating tanyag na abogado na tinalikuran ang marangyang buhay matapos sirain ng mga ilustre ang kanyang karera dahil sa isang kasong ipinaglaban niya laban sa kanila. Sol, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Lito. Ang kanyang tinig ay puno ng gulat nang makita ang mga peklat sa muka at braso ng kaibigan. Balita ko ay, ang akala ko ay maayos ang kalagayan mo sa mga ilustre. Pumasok si Soledad at naupo sa isang lumang silya sa tabi ng mga rolyo ng makukulay na tela. Dahan-dahan niyang inilapag ang sunog na cellphone sa lamesa. Hindi sila mga tao, Lito. Sila ay mga halimaw na nakasuot ng seda. Wika ni Soledad. Ang bawat salita ay may kasamang matigas na paninindigan. Gusto nilang kunin ang insurance ko pagkatapos nila akong sunugin sa sarili kong kasal. Pero hindi ko hahayaang manalo sila. Lito, kailangan ko ang talas ng isip mo. Kailangan nating baliktarin ang kanilang mundo gamit ang sarili nilang mga kasinungalingan. Tumingin si Lito sa cellphone.
Pagkatapos ay muli kay Soledad. Nakita niya sa mga mata ng sastre ang isang uri ng apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong tubig. Ang apoy ng paghihigante. Alam mo ang pinapasok mo, Sol? Tanong ni Lito. Kapag nagsimula tayo, wala nang balikan. Gigibain natin ang pangalang ilustre hanggang sa huling hibla nito. Handa na ako, Lito, sagot ni Soledad habang hinahaplos ang kanyang mga peklat. Dahil ang Soledad na namatay sa loob ng simbahan ay hindi na babalik. Ang kaharap mo ngayon ay ang Soledad na sisiguro na bawat patak ng kanilang pawis ay magiging dugo ng kanilang pagbagsak. Sa gitna ng maliit na patahian, habang ang tunog ng mga makinang nananahi sa kabilang kwarto ay nagsisilbing musika. Nagsimulang ilahad ni Soledad ang bawat lihim na kanyang nalaman. Ang gabi ay mahaba, ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Soledad ang isang liwanag na hindi nagmumula sa apoy. Ang liwanag ng isang hustisyang siya mismo ang lilikha. Siguraduhin mong lapat na lapat ang tela sa baywang ko, Soledad. Ayaw kong magmukhang mataba sa tabi ni Benjo sa gabi ng parangal. At pakiusap, huwag mong hayaang madampian ng mga peklat mo ang balat ko. Baka mahawa ako sa kamalasan mo. Ang boses ni Amalia ay tila isang matalas na aspile na itinutusok sa pandinig ni Soledad. Nakaluhod si Sol sa malamig na sahig ng malawak na silid ni Amalia. May hawak na tape measure at mga pinitpit na aspile sa pagitan ng kanyang mga labi. Ang posisyon niya ay isang malupit na paalala ng kanyang katayuan. Isang sastreng nagsisilbi sa babaeng nagnakaw ng kanyang asawa at ng kanyang kinabukasan. Naramdaman ni Soledad ang panginginig ng kanyang mga daliri habang dahan-dahang itinatapat ang dulo ng tape measure sa balat ni Amalia. Ang bawat dampi ng kanyang magaspang at sugatang balat sa makinis at maputing hita ng dalaga ay nagdudulot ng isang uri ng kuryente ng pot na tila gustong sumabog. Ang sutla na kulay ginto na siyang napiling tela para sa gabi ng parangal ni Benjo bilang bayani ay tila nanunukso sa kanyang mga mata. Ito ang telang dapat sana ay suot niya bilang asawa ng pararangalan. Ngunit ngayon, siya ang tagagawa nito para sa kalaguyo ng kanyang asawa. Sa gitna ng katahimikan ng silid, tanging ang tunog ng paghinga ni Amalia at ang mahinang kalansing ng mga alahas nito ang naririnig. Tumingala si Soledad at nakita niya ang refleksyon nila sa malaking salamin. Doon, kitang-kita ang kaibahan. Si Amalia na nakatayo ng matuwid, maganda at walang bahid ng kapansanan, at si Soledad na nakayuko, may mga peklat sa braso at leeg, tila isang aninong pilit na binubura ng liwanag. Bakit ka nakatingin, Sol? Naiinggit ka ba? Muling pangungutya ni Amalia habang tinitingnan ang sariling kuko na bago ang pintura. Don't worry. Kapag nakuha na ni Benjo ang promosyon at ang insurance, baka bigyan ka namin ng bonus. Pwede ka nang magpa-derma para naman mabawasan ang pagiging halimaw ng balat mo. Nakakaawa ka kasi. Para kang basahan na isinawsaw sa aspalto. Hindi sumagot si Soledad. Sa halip, mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa tape measure hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang bawat salita ni Amalia ay tila isang panibagong paso sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang lumabas ang luha. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa tahinang damit, habang sa loob ng kanyang isipan, binubuo niya ang isang disenyo na hindi kailanman inaasahan ng sinuman. Pumasok si Benjo sa silid, bitbit ang isang bouquet ng mga sariwang rosas. Agad na nagbago ang aura nito nang makita ang asawa na nakaluhod sa paanan ni Amalia. Isang saglit na pag-aalinlangan ang dumaan sa mga mata ni Benjo, ngunit agad din itong napalitan ng pamilyar na lamig at kawalan ng pakialam. Is the gown almost done, sweetheart? Tanong ni Benjo kay Amalia, na tila ba si Soledad ay isang piraso lamang ng muebles na walang pakiramdam. Nilapitan niya si Amalia at hinalikan ito sa pisingi, sa harap mismo ng kanyang asawang legal. Mabagal si Soledad, Benjo. Siguro dahil sa mga sugat niya, hindi na siya kasing galing ng dati.
Sagot ni Amalia na may kasamang pabebe na boses. Tumingin si Benjo kay Soledad. Bilisan mo na riyan, Sol. Mahalaga ang gabing yun para sa akin. Huwag mo kaming ipapahiya. At pagkatapos mo riyan, bumalik ka na sa atin. Ayaw ni Mama na may nakakakita sa iyong mga bisita rito sa bahay. Tumayo si Soledad ng dahan-dahan. Ang bawat buto sa kanyang katawan ay tila tumutunog sa pagod at emosyon. Kinuha niya ang kanyang mga kagamitan at iniligpit ang mga ito ng walang kaimik-imik. Ngunit bago siya lumabas, isang maliit na detalye ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang bag ni Amalia na nakabukas sa ibabaw ng kama. Doon, nakita niya ang isang pamilyar na gamot, isang uri ng pampakalma na madalas gamitin ng mga taong may matinding guilt o paranoia. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa isip ni Soledad. Takot ka pala, Amalia, bulong niya sa sarili. Takot ka na ang lahat ng kinuha mo ay bawiin sa'yo sa isang iglap. Habang naglalakad si Soledad patungo sa kanyang madilim na attic, ang bawat hakbang niya ay may kasamang matinding panunumpa. Ang telangginto na kanyang tinatahi ay hindi magiging simbolo ng tagumpay ni Amalia. Ito ang magiging mitsa ng kanilang pagkawasak. Ang bawat tusok ng kanyang karayom sa telang iyon ay may kasamang lason ng katotohanan, at ang bawat sinulid ay magsisilbing bitag na hihila sa kanila pababa sa putikan. Nang makarating siya sa kanyang silid, kinuha ni Soledad ang kanyang cellphone at tinawagan si Lito. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagbabadya ng isang bagyo. Lito, handa na ang lahat. Ang gabi ng parangal ni Benjo ay magiging gabi ng kanilang paghuhukom. Siguraduhin mong nandoon ang media. Gusto kong makita ng buong Pilipinas kung paano nagliliyab ang katotohanan sa gitna ng kanilang mga kasinungalingan. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagpula ng kalangitan mula sa kanyang bintana. Sapat na ba ang ganda ng isang damit upang takpan ang baho ng isang kaluluwang nabulok na sa kasakiman, o ang katotohanan ba ay tila apoy na kahit anong tago ay pilit na lalabas at lalamon sa lahat? Sa dilim ng attic, ang tunog ng makina ni Soledad ay muling umalingaw-ngaw. Isang mabagal, matatag, at nakakatakot na hiripit ng paghihigante. Siguraduhin mong walang kahit isang hibla ng sinulid ang nakalawit, Soledad. Ang gabing ito ay para sa dangal ng aking anak, hindi para sa iyong kapansanan. Huwag mong dungisan ang kintab ng ginto ng iyong mga maduming kamay. Ang tinig ni Doña Remedios ay tila isang malamig na hampas ng bakal sa katahimikan ng silid. Habang tinitingnan ng matanda ang bawat tahi sa gown ni Amalia, hindi nito napapansin ang panginginig ng mga daliri ni Soledad. Isang panginginig na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nag-aalab na layunin. Sa kasalukuyan, ang veranda ay puno ng mga rolyo ng tela, gunting, at mga karayom. Ngunit sa ilalim ng tumpok ng mga pulang sinulid, may isang maliit na itim na bagay na nakatago. Isang USB flash drive na naglalaman ng lahat ng ebidensyang nakalap nila ni Lito. Ito ang magiging mitsa ng pagsabog na wawasak sa pedestal na kinatatayuan ng mga ilustre. Nang makaalis ang Donya upang asikasuhin ang mga huling detalye ng catering, naiwan si Soledad na mag-isa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibilang ng bawat segundo patungo sa gabi ng paghuhukom. Dahan-dahan niyang kinuha ang flash drive at isiningit ito sa loob ng isang lihim na bulsa na itinahi niya sa laylayan ng gown ni Amalia. Ito ang huling tahi, Amalia, bulong ni Soledad sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng babala. Isang tahi na hindi mo makikita, ngunit mararamdaman mo ang higpit nito sa oras na magsimula ang palabas. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang plano. Kasama sa mga isusuot ni Amalia ay isang mamahaling kwintas na may maliit na pendant. Isang pendant na pinalitan ni Lito ng isang miniature na recorder at transmitter. Bawat salitang bibitawan ni na Benjo at Amalia sa likod ng entablado ay maririnig ng buong madla
sa pamamagitan ng sound system na lihim na pinasok ng mga tauhan ni Lito sa hotel. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang yabag ng mga sapatos ni Benjo ay tila isang paalala na ang oras ay mabilis na nauubos. Pumasok ang kanyang asawa. Ang muka ay rumisponde sa isang plastik na ngiti na parabang wala itong kasalan ng pinapasan. Handa na ba ang lahat, Sol? Tanong ni Benjo habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Gusto kong maging perpekto ang lahat. This award will change our lives. We will finally have the respect we deserve. Tumingin si Soledad kay Benjo sa pamamagitan ng salamin. Nakita niya ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking ipinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ngunit na yon ay tila isang estrangerong punong-puno ng lason. Oo, Benjo. Perpekto ang lahat, sagot ni Soledad. Ang boses ay matatag at walang bahid ng emosyon. Ang bawat detalye ay nakaplano na. Ang bawat sinulid ay nasa tamang lugar. Walang makakaligtas sa disenyo na ginawa ko para sa gabing ito. Sandaling natigilan si Benjo. Tumingin siya kay Soledad. Tila nagtataka sa lamig ng tono nito. Mabuti naman. Don't worry, Sol. After tonight, everything will be better. We will find you a better place to stay, far from all the stress. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa isip ni Soledad. Alam niyang ang better place na tinutukoy ni Benjo ay ang selda ng isang asylum o isang malayong probinsya kung saan siya tuluyang makakalimutan. Ngunit ang hindi alam ni Benjo, ang sastreng kanyang minaliit ay hindi na humahabi ng pangarap, kundi isang bitag. Langgabing iyon, bago sila umalis patungo sa grand ballroom ng hotel, pumasok si Soledad sa library ni Doña Remedios sa huling pagkakataon. Gamit ang master key na ibinigay ni Nanay Esther, kinuha niya ang orihinal na logbook ng simbahan. Ang bawat pahina nito ay nagpapatunay ng sabwatan ni Benjo at ng mga tauhan ng insurance. Sa loob ng hotel, ang bawat kislap ng kamera at ang bawat tawanan ng mga mayayamang panauhin ay tila isang insulto sa mga peklat ni Soledad. Nanatili siyang nasa gilid, nakasuot ng simpleng damit at isang balabal na tumatakip sa kanyang sugatang braso. Pinanood niya si Amalia na rumampa sa kanyang gintong gown. Tila isang reynang nakasuot ng nakaw na korona. Ang kaba sa dibdib ni Soledad ay tila isang apoy na dahan-dahang lumalaki. Alam niyang sa loob ng ilang minuto, ang lahat ng itinatago ng mga ilustre ay malalantad. Nakita niya si Lito sa malayo. Tumango ito sa kanya. Isang senyales na ang lahat ng kagamitan ay nakahanda na. Ladies and gentlemen, panimula ng MC sa entablado. Tonight, we honor a man of courage, a man who risked his life to save another. Let us welcome our firefighter of the year, Captain Benjo Ilustre. Habang umaakyat si Benjo sa entablado, kasama ang kanyang ina at si Amalia, naramdaman ni Soledad ang pagbigat ng kanyang hininga. Ang bawat hakbang ni Benjo ay tila isang hakbang patungo sa gilid ng isang bangin. Panoorin natin ang isang maikling video bilang parangal sa kabayanihan ni Captain Ilustre, dagdag ng MC. Nagdilim ang buong ballroom. Ang malaking screen sa entablado ay nagsimulang magpakita ng mga imahe. Ngunit sa halip na mga larawan ng pagsagip, ang tumambad sa lahat ay ang isang malinaw na audio recording ng isang boses na kilalang-kilala ng lahat. Siguraduhin mong patay ang sprinklers, Benjo. Hindi dapat maapula ang apoy hanggat hindi nasusunog ng husto ang simbahan. Mas malaki ang danyos, mas malaki ang claim natin sa insurance. Ang boses ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, malinaw at nakakapangilabot. Ang mga panauhin ay nagkatinginan. Ang tawanan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Napalingon si Benjo sa screen. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay naglaho sa isang iglap. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa isipan ng lahat, habang ang video ay patuloy na naglalaro.
Hanggang saan ang kayang gawin ng isang pamilya para sa pera? At sino ang maglalakas loob na tumayo laban sa kanilang kapangyarihan? Sa dilim ng ballroom, nakita ni Soledad ang refleksyon ng sarili sa isang salamin. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga peklat ay hindi na tila isang sumpa, kundi isang simbolo ng kanyang tagumpay. Iyan ba ang tunog ng iyong kabayanihan, Benjo? O iyan ang tunog ng bawat sentimong ipinagpalit mo sa buhay ng iyong asawa? Ang boses ni Soledad ay hindi nagmula sa mga speaker, kundi mula sa gitna ng ballroom. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa maliwanag na entablado. Ang kanyang balabal ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Inilalantad ang kanyang sugatang braso sa ilalim ng malupit na liwanag ng mga chandelier. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pintig ng hustisya na yayanig sa pundasyon ng mga ilustre. Sa malaking screen, hindi tumitigil ang audio. Ang boses naman ni Benjo ang umalingaw-ngaw, puno ng pangangamba, ngunit mas nang inibabaw ang kasakiman. Ma, paano kung mamatay si Sol sa loob? Masyadong malakas ang apoy. At ang sagot ni Remedios na tila galing sa ilalim ng lupa. Mas mabuti. Mas malinis ang claim natin sa insurance kung wala ng saksi. Isipin mo si Amalia, Benjo. Isipin mo ang buhay na ibibigay mo sa kanya. Ang mga panauhin ay tila naging mga estatwa sa sobrang gulat. Ang ilang mga opisyal ng gobyerno ay napahawak sa kanilang mga upuan habang ang mga kamera ng media na naroon para sa parangal ay mabilis na itinuon ang kanilang mga lente sa nagaganap na trahedya sa harap ng entablado. Ang bulong-bulungan ay tila isang mabilis na apoy na kumakalat sa buong silid. Itigil niyo yan! Isang paninira ito! Isang pekeng recording! Sigaw ni Doña Remedios. Sinubukan niyang agawin ang mikropono mula sa MC. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng dangal, ay ngayon ay tila isang maskara ng desperasyon. Napatingin si Benjo kay Soledad. Ang tropeyo na hawak niya, isang simbolo ng kanyang huwad na katapangan, ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa kabila ng ingay ng audio, nagkakabira-birao sa paanan ng lalaking itinuring na bayani. Sol, hindi ito ang inaakala mo. Pautal-utal na sabi ni Benjo. Ang kanyang boses ay halos mawala. Sinubukan niyang lumapit kay Soledad, ngunit tila may isang hindi nakikitang pader na naghihiwalay sa kanila. Let me explain. Everything I did, it was for our family. Family? Pag-uulit ni Soledad, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pait. Ang pamilya ba ay nagpaplano ng kamatayan ng isa't isa sa harap ng dambana? Ang pamilya ba ay nagbubura ng ebidensya habang ang asawa mo ay naghihingalo sa atik? Hinarap ni Soledad ang madla. Itinaas niya ang kanyang sugatang braso, ang mga peklat na kulay ube at rosas ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Tingnan niyo ang mga sugat na ito. Hindi ito dahil sa aksidente. Ito ay dahil sa isang asawang pinili ang pera at ang kanyang kalaguyo kaysa sa kanyang sumpa sa Diyos. Ito ang tunay na mukha ng inyong Firefighter of the Year. Si Amalia, na nakatayo sa tabi ni Benjo, ay tila nawala ng lakas. Ang kanyang gintong gown na tinahi ni Soledad ay tila naging isang mabigat na pasanin. Sinubukan niyo magsalita, ngunit ang bawat hininga niya ay tila napuputol. Ang mga tao ay nagsimulang tumayo, ang ilan ay sumisigaw ng, "Kriminal!" at "Walang hiya!" Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatahimik sa lahat. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom at pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme, mga pulis at mga investigador mula sa National Bureau of Investigation, NBI. Sa harap nila ay si Lito, ang abogadong may bitbit na mga dokumentong selyado, Captain Benjo Ilustre at Doña Remedios Ilustre. Wika ng pinuno ng mga pulis. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan.
Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo, para sa mga kasong arson, attempted murder, at insurance fraud. Sumama kayo sa amin ng mapayapa. Neniga si Remedios. Ang kanyang huling pag-asa na makuha ang insurance at maisalba ang kanilang ari-arian ay tuluyan ng naglaho. Ngunit bago pa man makalapit ang mga pulis, mabilis na kumilos si Benjo. Hindi upang lumaban, kundi upang tumakas. Hinablot ni Benjo ang isang botelya ng alak mula sa malapit na mesa at binasag ito, ginagawa itong sandata. Hinawakan niya si Amalia sa braso at hinila ito patungo sa likod ng entablado. Tila balak gamitin ang sariling kalaguyo bilang panangga. Huwag kayong lalapit. Kung hindi, idadamay ko ang babaeng ito, sigaw ni Benjo. Ang kanyang mga mata ay puno na ng kabaliwan at desperasyon. Ang bayane na hinahangaan ng lahat ay nagpakita na ng kanyang tunay na anyo, isang duwag na nakasabit sa gilid ng bangin. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ay tila isang tali na hinihila ng mahigpit. Tumingin si Soledad kay Benjo, ang lalaking minahal niya. Sa sandaling iyon, wala na siyang naramdamang galit, kundi isang malalim na pagkahabag sa isang kaluluwang tuluyan nang nilamon ng sarili nitong apoy. Bitiwan mo siya, Benjo. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo. Hindi ba't siya ang pinili mo? Hindi ba't siya ang buhay mo? Ang boses ni Soledad ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng nag-aapoy na tensyon sa ballroom. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, hindi natitinag sa harap ng basag na botelyang hawak ng kanyang asawa. Ang mga spotlight na dati ay para sa parangal ni Benjo ay ngayon ay nakatutok sa kanyang mukha. Isang mukhang may mga peklat, ngunit puno ng dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong insurance. Si Benjo ay pawis na pawis, ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng kabaliwan. Ang kanyang unipormeng pangkapitan ay gusot-gusot na, tila isang balat na unti-unting hinuhubad ng katotohanan. Mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa braso ni Amalia na ngayon ay nanginginig at umiiyak ng totoo. Wala na ang mapang-aping ngiti ni Amalia. Ang tanging natira ay ang takot sa lalaking itinuring niyang bayani. Huwag kang lalapit, Sol! Huwag kayong lalapit! Sigaw ni Benjo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Kasalanan mo ito! Kung nanahimik ka na lang sa atik, kung tinanggap mo na lang ang kapalaran mo, hindi sana tayo umabot sa ganito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Soledad. Dahan-dahan niyang ihinubad ang kanyang suot na singsing, ang gintong simbolo ng kanilang sumpaan na naging abo na sa kanyang puso. Ang kapalaran ko ay hindi ikaw ang nagtakda, Benjo. Ang kasalanan mo ang nagdala sa iyo rito. Tingnan mo ang hawak mo. Yan ba ang pag-ibig na ipinagpalit mo sa akin? Ang babaeng gagamitin mong panangga para lang makatakas? Sa sandaling iyon, tila natauhan si Amalia. Tumingin siya kay Benjo, ang lalaking pumatay ng sariling budi para sa kanya, at nakita niya ang isang halimaw. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumuwag ang hawak ni Benjo dahil sa panginginig, marahas na kumawala si Amalia. Ngunit dahil sa haba ng gintong gown na itinahi ni Soledad, ang laylayan na sadyang ginawa ni Sol na mas mahaba at may mabibigat na burda, natisod ang dalaga. Ang tunog ng pagkapunit ng mamahaling seda ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, kasabay ng pagbagsak ni Amalia sa sahig. Sa isang iglap, tila mga buitreng sumugod ang mga pulis. Narinig ang tunog ng pagtama ng katawan ni Benjo sa matigas na sahig ng entablado nang dambahan siya ng 3 opisyal. Ang basag na botelya ay tumilapon, lumikha ng isang malungkot na tunog ng pagkakabasag sa paanan ni Soledad. Benjo Ilustre, nasa ilalim ka na ng pag-aresto. Ang boses ng hepe ng pulisya ay matatag habang idinidiin ang mukha ni Benjo sa carpet. Ang tunog ng pag-lock ng posas, ang malamig na bakal na kumakapit sa mga kamay na dati ay humahaplos kay Sol, ay naging musika sa pandinig ng mga biktima ng kanilang kasakiman. Sa gilid ng entablado, si Doña Remedios ay tila isang estatwang gumuho.
Sinubukan niyang tumayo ng tuwid, pilit na pinananatili ang kanyang pagiging ilustre. Ngunit ang kanyang tuhod ay bumigay. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mamahaling kwintas ay naputol, at ang mga perlas ay nagkalat, tila mga butil ng luhang hindi niya kailanman iniyak para kay Soledad. Hindi ito maari. Ang pangalan namin, ang mansion, bulong ng matanda, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang bawat perlas na gumugulong sa sahig ay tila simbolo ng bawat sentimong ninakaw nila sa dangal ng ibang tao. Nilapitan ni Soledad ang kanyang biyenan. Hindi siya lumuhod. Nanatili siyang nakatayo sa harap nito. Ang mansion ay hindi tahanan, kung ang pundasyon nito ay gawa sa mga bangkay ng pangarap ng iba, Doña Remedios. Ang apoy na sinimulan nyo ay tinupok na ang inyong pangalan. Habang hinihila si Benjo at Remedios palabas ng ballroom sa harap ng naglalakihang flash ng mga kamera ng media, tumigil ang mundo para kay Soledad. Ang ingay ng mga tao, ang mga tanong ng mga reporter, at ang sirena ng mga pulis sa labas ay tila naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga peklat ay nandoon pa rin, magaspang at hindi na mabubura. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na niya nararamdaman ang hapdi. Ang bawat guhit ng sunog sa kanyang balat ay nagsilbing mapa ng kanyang paglalakbay mula sa impyerno patungo sa liwanag. Lumapit si Lito sa kanya at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Tapos na, Sol. Nakuha na natin ang hustisya. Hindi pa, Lito, sagot ni Soledad habang nakatingin sa pintuan kung saan inilabas ang mga ilustre. Nayon palang magsisimula ang tunay na buhay ko. Ang buhay na hindi na nakadepende sa sinulid ng iba. Sa labas ng hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang mukha. Pinanood ni Soledad ang paglaya ng mga sasakyan ng pulis, ang mga asul at pulang ilaw na unti-unting naglalaho sa dilim ng Maynila. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Isang hiningang hindi na amoy usok, kundi amoy ng bagong umaga. Lumipas ang mga buwan na tila mga pahina ng isang madilim na aklat na unti-unting tinatapos. Ang kaso laban sa mga ilustre ay naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Sa bawat pagdinig, hindi natitinag si Soledad. Nakaupo siya sa harap ng hukuman, suot ang isang simpleng puting blusa na hindi na itinatago ang mga peklat sa kanyang braso. Para sa kanya, ang mga markang iyon ay hindi na simbolo ng kahihiyan, kundi mga medalya ng kanyang katatagan. Sa huli araw ng pagbababa ng hatol, nakita ni Soledad si Benjo. Wala na ang kislap ng kanyang uniforme. Suot na niya ang kulay kahel na damit ng mga bilanggo. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pagmamalaki. Tanging pagsisisi na huli na ang lahat. Si Doña Remedios naman ay tila isang tuyong dahon na nawala ng sustansya. Ang kanyang yaman ay naubos sa mga abogado at ang kanyang dangal ay tuluyan ng naging abo. Guilty. Ang salitang iyon mula sa hukom ay tila isang banayad na ulan na pumatay sa huling baga ng galit sa puso ni Soledad. Habang inilalabas ang mag-ina mula sa courtroom, huminto si Benjo sa tapat ni Soledad. Sol, patawad, mahinang bulong nito. Tumingin si Soledad ng diretso sa mga mata ni Benjo. Pinatawad na kita, Benjo. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng kahit anong bigat na galing sa iyo. Malaya na ako. 1 taon ang lumipas. Sa gitna ng mataong kalsada ng isang masikat at marangyang bahagi ng Makati, isang bagong establishmento ang nagbukas. Hindi ito isang simpleng patahiyan. Ang karatula sa labas ay yari sa tanso at may nakasulat na Alab, sining at sinulid ni Soledad. Sa loob, ang amoy ng bagong tela at sariwang sampagita ang sumasalubong sa mga panauhin. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga litrato ng mga disenyong gawa sa lokal na hebla, pina, inabel at seda. Ngunit ang pinakatampok sa lahat ay ang isang gown
na nakasuot sa isang mannequin sa gitna ng showroom. Isa itong obra maestra na kulay ash gray na may mga boldang bulaklak na tila unti-unting nagiging matingkad na pula sa dulo. Tinawag niya itong ang pagbangon ng Phoenix. Ang bawat tahi ay simbolo ng kanyang muling pagsilang mula sa apoy. Pumasok si Nanay Esther na ngayon ay tumatayong head of production ng kanyang atelier. Sol, handa na ang mga modelo para sa fashion show bukas. At may sulat pala para sa iyo. Binuksan ni Soledad ang sobre. Daling ito kay Lito, na ngayon ay isa na sa kanyang pinakamalapit na kaibigan at legal advisor. Ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa korte, kundi sa pagpapatunay na kaya mong bumuo ng mas maganda sa kabila ng pagkawasak. Proud of you, Sol. Habang papalubog ang araw, tumayo si Soledad sa harap ng isang malaking salamin. Hinaplos niya ang kanyang mukha, particular na ang bahagi ng kanyang leeg na may bakas pa rin ng sunog. Hindi na niya ito itinatago ng makeup. Sa halip, nagsuot siya ng isang kwintas na gawa sa pilak na ang disenyo ay parang dila ng apoy. Narinig niya ang balita tungkol kay Amalia, na ngayon ay nabubuhay sa pagtatago at kahihiyan, iniwan ng lahat ng kaibigang dati ay nakapaligid sa kanya dahil sa pera. Ngunit para kay Soledad, wala na itong halaga. Ang kanyang mundo ay hindi na umiikot sa paghihigante. Kinuha ni Soledad ang kanyang karayom at sinulid. May huling tahi siyang idadagdag sa kanyang sariling damit para sa fashion show bukas. Isang maliit na sampagita sa tapat ng kanyang puso. Ang sinulid ng buhay ko ay ako na ang humahawak. Bulong niya sa sarili habang maingat na itinutusok ang karayom. At sa pagkakataong ito, walang apoy ang makakasira sa disenyong binuo ko mula sa aking sariling kaluluwa. Ang huling imahe ng gabi ay hindi na ang likod ng kanyang asawa habang papalayo sa apoy. Ito ay ang mukha ni Soledad, nakangiti, matatag, at nagliliwanag. Hindi dahil sa apoy na tumupok sa kanya noon, kundi dahil sa alab na nagmumula sa loob na kailanman ay hindi na muling mamamatay. Ang huling tahi sa damit ni Soledad ay hindi lamang para sa isang tela, kundi para sa kanyang sariling kalayaan at sa bagong umagang wala ng bakas ng usok. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong sumabay sa akin sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito hanggang sa huling hantungan. Habang binubuo ko ang bawat eksena, hindi ko mapigilang mapaluha, lalo na sa bahaging iniwan ni Benjo si Soledad sa gitna ng nagbabagang simbahan habang buhat-buhat ang ibang babae. Isang napakasakit na imahe na nagpapaalala sa atin na ang pinakamatinding sugat ay hindi nagmumula sa apoy, kundi sa pagtalikod ng taong pinakainaasahan nating magliligtas sa atin. Ang bawat salita sa kwentong ito ay pinag-isipan ng husto at kinuha mula sa mga tunay na hibla ng buhay na nakikita natin sa ating paligid. Mga kwento ng pagtataksin na kalaunan ay naging kwento ng tagumpay. Sa sining ng pananahi, may mga pagkakataong kailangan nating gamitin ang pamatas o gunting upang putulin ang mga bahaging hindi na akma sa ating disenyo, gaano man ito kahalaga noong una. Ang buhay natin ay parang isang mamahaling seda. May mga bahaging maaaring masira o mabutas, ngunit tandaan ninyo na kayo ang may hawak ng karayom. Kayo ang may kapangyarihang mag-ayos ng mga buhol at humabi ng isang bagong anyo na mas matibay at mas maganda kaysa sa orihinal. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Soledad, pipiliin niyo rin bang maningil ng katarungan sa harap ng maraming tao? O mas pipiliin ninyong lumayo na lamang at manahimik para sa inyong kapayapaan? Gusto ko ring makarinig mula sa inyo. Saang dako, kaya kayo ng mundo ngayon habang pinapakinggan ang audio na ito? Marahil ay pauwi na kayo mula sa trabaho o kaya naman ay nagpapahinga sa init ng inyong tahanan. Ano man ang inyong ginagawa, sana ay ibahagi ninyo ang inyong nararamdaman o ang sarili ninyong kwento sa ating comment section. Palagi kaming narito para makinig.
Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para magsilbing inspirasyon sa iba pang mga pusong naghahanap ng lakas. Nawa ay maging matapang kayo sa pagharap sa inyong sariling mga hamon at mabuhay nang may dangal sa sarili ninyong paraan. Manatiling ligtas at malakas ang inyong mga puso. Pamagat ng kwento, ang huling tahi ng katarungan. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang, na binuo para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe.